Rodrigo Duterte. Nakabaon na yan doon sa tali. Pag pinatay ako, Hiya naman kayo. Magandang araw din po, Ms. Malu, at sa lahat po na ating mga tagapanood. Well, Ms. Malu, ngayong mga araw mismo, busy kami ni Sen Coco sa pagbubuo ng minorya sa Senado. Yun po yung unang inaatupag namin kasi kailangan mayroong mag-check and balance, kailangan may mag-fiscalize sa loob ng Senado. At dahil nga oposisyon ako, nag-iisa sa ngayon sa Senado, sabi nila, pero magdagdag po tayo ng mga opposition senator sa 2025. Pero between now and then, umaasa po ako na makatutulong ako mula sa minorya para palakasin ang oposisyon sa labas ng Senado. At hindi lang yung oposisyon pero yung mas malawak na hanay na mas nagkakaisa mga mamamayan natin, mga kababayan natin. Hindi lang yung mga kilusan, pero ang mga mas marami mamamayan talaga. Lalo na po yung bumabaka araw-araw sa mga issue natin ng kalusugan, kabuhayan, at iba pa. So buhay na buhay po ang oposisyon, nga alive and kicking, at magigi po mas pakinabang pa sa mga susunod na taon. Ay, magandang anong po lagi yan sa atin. Alam nyo, Miss Malu, palagay ko mas marami kesa sa makikita natin kaagad in terms of yung partido ng kanilang certificate of candidacy. Mas marami makikita natin kung hindi man oposisyon, pero yung mga progresibo o reformist na mga local government officials sa buong bansa natin. At importante, matukoy natin yon, magkakilala kaming lahat para pwedeng makipagtulungan sa isa't isa sa mga susunod na taon. Simula ngayon hanggang 2025 hanggang pa 2028, kasama ng dadami nagkakaisang mamamayan natin. Kasama ng dadami nagkakaisang mamamayan natin sa mga susunod na taon nga. House of Representatives, well, for one, alam ko yung Liberal Party ay merong, kailangan kong tanungin sa kanila yung exact number, mga 100 ba, mga kinatawan nila. Yun na nga, hanapin din natin sa ibang mga partido na nasa House, yung mga reformist din o mga progresibo, mga kinatawan na pwedeng magtulong-tulong kaming lahat magsulong ng legislative agenda sa mga susunod na taon. Lalo na sana mga piraso na healthy buhay at hanap buhay agenda. I wish hindi lang parallel government, nangarap na maging government VP Leni. But anyway, pagbati talaga, pagpupugay kay dating VP Leni sa matagumpay at matagal, over 48 hours na paglunsad ng kanilang Angat Pilipinas Inc. or mas kilala natin at mahal nating sabihing Angat Buhay. Yan talaga ay isang masusustain na enerhiya, pambihirang, unprecedented na people's campaign ng Pink Movement noong kampanya. At ito, perfect swak na swak dun sa pinaka-kalakasan sa lahat ng mga lakas ni dating VP Leni, yung advokasya, yung pagtutok talaga sa mga usapin ng kahirapan, underdevelopment, lalo na sa ating mga komunidad, sa ating mga lokal. Kaya sobrang confident ako na tulad nung unang 6 na taon niya, habang siya patuloy na magbubungang konkreto ito, Angat Buhay, kasabay ng mga partner communities nito on the ground. At yung ibang mga efforts natin sa oposisyon, sa mas maraming nagkakaisang mamamayan, ay magko-complement dyan. Yun na nga pong patuloy na political organizing dapat on the ground naming mga partido at kilusan. Pati yung isa pang binanggit ni dating VP Leni nung Thanksgiving rally, yung anti-fake news effort, rolling laban sa historical distortion na tinatawag ni Am. Palagay ko, Miss Malu, mas marami pa na magpapatuloy on the ground. At magandang yung isang anyari, syempre, lagi tayong kumikilos at lumalaban, space and time. And ang isang pagkukulang ay labas na sa kampanya, panahon. Obviously, at di umano, mas matagal na nakapaghanda at naghanda ang administrasyon. Hindi lang buwan, hindi lang taon, baka nga dekada pa. At napaka-heroic na pamumuno ni dating VP Leni. Pero siguro sa panahon na
naibigay o nabigyan namin ay nagkulang nga. Pero capturing the hearts and minds, 16 million ay hindi isang maliit na bagay at kaya nga walang patid nagkaroon ng paglunsad nga ng Angat Buhay at magpapatuloy yung ibang mga effort kung nga nag-evolve mula doon sa People's Campaign. Siyempre, na-capture din naman yung hearts and minds ng 31 million din. Kaya yung trabaho namin, oposisyon sa mga susunod na taon na patuloy na mag-reach out, makipag-usap, magtanong, makinig, magpahayag din. At tingin ko talaga, Miss Malu, mananatiling very relevant na mga paksa sa pag-uusap, pagkikilo. Yun ang healthy buhay sa kabuhayan, tawid sa mga linya ng oposisyon at saka administrasyon on the ground. Well, syempre, dahil healthy buhay at hanap buhay nga ako, talagang inabangan ko yung kanilang sasabihin sa inaugural address tungkol sa kalusugan at sa kabuhayan among many others. Doon sa kalusugan, sana mas natalakay nila yung universal healthcare dahil may batas na po tayo na kailangang ipatupad. Yung usapin hindi lang ng ating mga NAR, yung usapin hindi lang pagpuri doon sa efforts nung nakaraang administrasyon. Patuloy din na kailangan bantayan natin ang kaban ng bayan dahil isa sa mga talama na issue ng graft and corruption nitong nakaraang mga taon ay dun pa mismo sa larangan ng kalusugan, yung sa tuloy po ako, Miss Malu, mananawagan. May pag-asa na para sa masa ang ating kasama sa hirap at ginawa. 139 Dubai, ito ang palilis ng Pilipino. Dito ka na sa 139 Dubai, uunahin ang kapakanan mo. Ito ang palilis na kailangan mo. 139 ang numero, 139 Dubai. Ito ang palilis ng pamilyang Pilipino. Bring Tatay home! Gabay Party List 139 sa Banota. Political advertisement paid for by Gabay Party List, 105 Lope K. Santos Street, Barangay Pedro, San Juan City, Metro Manila.